Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na dumiretso na raw sila. Wag dong masyadong mag-isip ang Medicine King, umarte lang daw ito ng normal. Para namang pinagsakloban ng langit at lupa ang Medicine King. Maya-maya pa ay nakita sila ng mga guard at sinabi ng isa na sino raw ba itong naglakas ng loob na mag-trespass sa Poison Hall. Kilala pala ng Medicine King ang dalawa at siya ay nagpakilala. Sinabi naman ng isa na ito raw pala ang Medicine King. Ano raw ba ang ginagawa nito dito? Dumagdag pa ang isa na nagdala pa raw dito ang Medicine King ng outsider nang walang pahintulot. Sinabi naman ng Medicine King na hinahanap daw nila ang tatlong Deputy Hall Masters. Nagtanong naman ang guard kung sino raw ba ang lalaking ito. Hindi raw ba nito alam na bawal pumasok dito nang walang pahintulot? Kaya sisihin daw nito ang sarili niya sa kamalasang ito. Matitikman daw nito ang kakadevelop niya lang na poison. Sinabi naman ng Medicine King na ito raw ay ang envoy, sabay sipa naman ni Zhang Zuan sa guard at makikitang ito ay tumilapon. Sinabi naman ng isa na ito raw ay kapangahasan. Ang lakas naman daw ng loob ni Zhang Zuan na mang-atake ng tao dito sa Poison Hall. Mapangahas, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing palabasin daw nito ang mga Hall Masters at mga Elders. Maya-maya pa ay may dumating at sinabing ano raw ba ang nangyayari, bakit daw ang ingay. Ito pala ay si Elder Haetong. Binati naman ito ng lalaki at sinabing ang kasama daw ng Medicine King ay ang Special Envoy. Maya-maya pa ay tinanong ni Elder Haetong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang color code nito. Nagulantang naman ang Medicine King dito dahil may color code ng pala ang mga envoy. Paano daw ito malalaman ni Zhang Zuan? Katapusan na raw nila, mamamatay na raw ba talaga siya ngayon? Ngunit tinanong lang ni Zhang Zuan ang elder kung ito raw ba ang head ng branch na ito. Sumagot naman ang elder na hindi siya lang daw ang fourth elder dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon sino raw ba ang nagbigay sa kanya ng qualifications na magsalita ng nonsense dito. Hindi naman nakaimak ang elder nang marinig ito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na dahil daw basa ang mga pumupunta na mga envoy dito ay mga mababait kaya ito ay naspoiled. Siya raw ay pinadala ng headquarters tapos questionan daw siya nito. Isa lang daw itong Poison Master sa isang napakaliit na branch. Ano raw ba ang karapatan nitong pagsalitaan siya? Humingi ng tawad ang elder dito at sinabing ipapatawag niya raw ang tatlong Deputy Hall Masters. At inutusan niya ang lalaki na ipatawag ang tatlo. Maya-maya pa ay dumating na ang tatlong Deputy Hall Masters na sina Liao Zhan, Di San, at Lino Zhan. Sinabi naman ni Liao Zhan na hindi niya raw alam na darating ngayon ang Special Envoy kaya hindi niya raw ito na welcome kaya patawad daw. Dinagdag pa ni Liao Zhan na hindi niya raw alam kung ano ang pangalan ng envoy o kung convenient daw ba na makita ang Poison Heart Golden Order nito. Hindi niya raw kini-question ang identity nito, ngunit ayon daw sa rules ng headquarters kailangan niya raw na ipakita ang kanyang token upang makumpirma nila ang identity nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung gusto daw nilang makita ang kanyang token hindi naman daw iyon imposible kaya lang qualified daw ba sila na makita ito. Sinabi naman ni Lino Zhan na nagpapatawa daw ba ang envoy, si Liao Zhan daw ang mayroong pinakamataas na posisyon sa kanila kaya syempre qualified daw ito. Napasabi naman si Liao Zhan sa kanyang isip na mukhang sa kanya daw ibubunten ni Lino Zhan ang lahat ng sisi. Sinabi naman ni Zhang Zuan na alam niya na raw ang pagkamatay ng dating Hall Master kaya pumunta daw siya rito upang ayusin ang sitwasyon sa pagitan ng mga bagong Hall Masters. Dahil kung hindi, bakit naman daw siya pupunta sa napaka-remote na lugar na ito? Sinabi pa ni Zhang Zuan na upang makuha daw nila ang posisyon na Hall Master kailangan daw nilang mapatunayan ang kanilang identity at ipakita ang control nila sa Poison Hall at ang understanding nila sa mga poison. Dahil ang Poison Hall niya raw ay kailangan ang skilled na Poison Master at hindi mediocre lang. Nagulat naman ang tatlo nang marinig ito at napatanong naman si Liao Zhan kung ini-examine daw ba sila ng Special Envoy.
Sinabi pa ni Zhang Zuan na wala na raw siyang panahon na magsayang pa ng oras. Mapipili daw ang susunod na Hallmaster sa pamamagitan ng lakas ng poison nito. Kaya mag-prepare daw sila ng poison at ang sino man daw na makalikha ng poison na hindi niya pa nakikita kailanman o makakapagsabi ng mga theory na hindi niya pa narinig noon ay siyang magkakaroon ng qualifications upang makita ang kanyang Golden Order at magiging susunod na Hallmaster. At sumang-ayon naman ang tatlo rito. Hindi naman makapaniwala ang Medicine King na nagawang malinlang ni Zhang Zuan ang mga Deputy Hallmasters. Ngunit nagulantang siya nang maalala niya na upang matest daw ni Zhang Zuan ang tatlo kailangan may alam daw ito sa mga lason. Kaya kapag hindi raw nakilala ni Zhang Zuan ang mga ginawang lason ng tatlo siguradong malalaman daw ng mga ito na peke si Zhang Zuan. Mukhang mamamatay daw talaga siya ngayon. Maya-maya pa ay pinapasok ni Liao Zhan si Zhang Zuan at nagsabing hindi niya raw alam kung ano ang magiging test ngunit sana magbigay daw ito ng rules. Sinabi naman ni Zhang Zuan na simple lang daw yon ang test daw nila ngayon ay mayroong dalawang stages. Una titingnan niya raw kung gaano kalalim ang kaalaman nila pagdating sa mga poison kaya kung sino man daw ang makagawa ng poison na mayroong pinakamataas na grade ay siyang mananalo. Pangalawa kailangan daw nilang lumikha ng lason base sa kanilang mga personal na research. Ang sino man daw na makagawa ng lason na pinaka-lethal at pinaka-complex na kahit siya raw ay hindi ito kayang ma-discern ay siyang mananalo. At sinabi ni Zhang Zuan na mayroon lang daw silang 2 oras para mag-prepare. At sumang-ayon naman ang tatlo rito. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan ang elder kung nasaan daw ba ang library nila. Inutusan daw siya ng headquarters na hanapin ang isang libro. Nagtaka naman ang elder dito. Maya-maya pa ay tinuro niya na kung nasaan ito at sinabing sasamahan niya raw si Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi na raw kailangan. Kaya niya na raw pumunta doon ng mag-isa maghanda na lang daw sila sa examination dahil dito daw nakasalalay kung sino ang susunod na magiging Hallmaster kaya sana makapagbigay sila ng satisfactory performance upang maganda ang magiging report niya sa headquarters. Sumunod naman ang elder dito. At pumasok na nga si Zhang Zuan sa loob at napasabing hindi niya raw inaasahan na napakasimple lang dito. Ngunit wala na raw siyang pakialam doon ang priority niya raw ngayon ay mabasa ang libro na makakaresolba sa problema niya. Kakabilang dako naman ay nagtanong si Liao Zhan kung legit daw ba ang envoy na yon. Sumagot naman ang elder na hindi niya raw nakita ang Golden Order nito kaya hindi niya raw ito makukumpirma. Sinabi naman ni Liao Zhan na kahit matagal na raw na umalis sa kabihasnan ang Poison Hall hindi naman daw nawala ang reputasyon nito kaya wala naman daw sigurong gustong pumunta rito para lang magpakamatay. Sumagot naman ang elder na totoo daw yon lahat daw ng ginagawa ng isang tao ay mayroong motibo. At kung peke man daw ang taong yun siguradong may pinunta raw ito rito na napakahalaga kung kaya handa nitong sugal ang buhay niya. Sinabi naman ni Liao Zhan na wala naman daw silang mga mahahalagang items dito bukod sa mga poison kaya. Sinabi naman ng elder na nakalimutan na raw ba ni Liao Zhan ang bagay na yon. Sumagot naman ito na ang ibig daw bang sabihin ng elder yung bagay na nasa ilalim ng bulkan. Sumagot naman ang elder na oo at yun daw ang dahilan kung bakit dito nakatayo ang Poison Hall sa shitty na lugar na ito. Mayroon na raw ba kayang nakakaalam na namatay ang dating Hallmaster dahil sa bagay na yon? Sinabi naman ni Liao Zhan na hindi raw ito imposible kaya puntahan daw ng elder ang Medicine King gusto niya raw malaman ang totoo. Sumang-ayon naman ang elder dito. At pinapunta na nga ng elder ang Medicine King. Sinabi naman ni Liao Zhan na sabihin daw ng Medicine King kung paano niya raw na-meet ang envoy na ito. At kung hindi daw siya nagkakamali dapat patay na raw ngayon ang Medicine King ano raw ba ang nangyari? Sumagot naman ang Medicine King na bigla na lang daw lumitaw ang envoy at tinanggal ang covenant na nasa kanyang katawan. At pagkatapos daw nun inutusan siya ng envoy na dalhin niya ito rito at bukod dun wala na raw siyang ibang alam.
Napasabi naman si Liao Zhan sa kanyang isip na napaka-imposible daw na matanggal ang Covenant Go kahit ang master niyang araw ay hindi ito kayang gawin. Isa raw ba talagang 4-star poison master ang taong ito na pinadala ng headquarters? Maya-maya pa ay dumating ang guard at sinabing mayroon na naman dong dumating at sinasabi rin daw nito na siya ay ang special envoy. Na siya namang ikinagulat ng dalawa at nagpataranta sa Medicine King. Sinabi naman ni Liao Zhan sa Medicine King na ano raw ba ang nangyayari, sumama daw ito sa labas. Naging lantang gulay naman ang Medicine King dito at napasabi sa kanyang isip na katapusan niya na raw. At nagulat siya nang makitang ang envoy ay inihatid ni Butler Lu. Maya-maya pa ay nagpakilala si Liao Zhan at nakiusap na ipakita ng envoy ang kanyang Golden Order. At ipinakita naman ng envoy ang kanyang Golden Order token at sinabing siya raw ay ang 3-star Poison Master na ipinadala ng headquarters, siya ang Green Special Envoy na si Gumo. Napasabi naman si Liao Zhan sa kanyang isip na legit daw ang taong ito, kung ganoon sino daw ba yung isa kanina. Nagtanong naman ang envoy kung mayroon daw bang problema. Sinabi naman ni Liao Zhan na wala naman daw, nagulat lang daw siya kasi mayroon din dong isang envoy na dumating kani-kanina lang. Nagtaka naman ang envoy nang marinig ito. Sinabi naman ng envoy na ano raw ba ang ibig sabihin ni Liao Zhan, siya lang daw ang pinadala ng headquarters dito. Sinabi naman ni Liao Zhan na mayroon daw kasing isang lalaki na dumating kanina at sinasabi daw nito na siya ang special envoy at nagbabasa daw ito ngayon doon sa library. Nagtanong naman ang envoy kung nagpakita raw ba ng Golden Order token ang lalaking yon. Sumagot naman si Liao Zhan na hindi raw ito nagpakita. Sinabi naman ng envoy na ito raw ay isang nonsense, paano raw ito naging envoy kung wala itong token, at sinabing dalhin daw siya ni Liao Zhan sa lalaking yun. Gusto niya rong makita kung sino ang lalaking ito na ang lakas ng loob na magpanggap bilang special envoy ng headquarters. At tinuro na nga ni Liao Zhan ang daan. Tinanong naman ng Medicine King si Butler Lu kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi naman ni Butler Lu na pag-alis daw nila dumating daw ang envoy sa Red Lotus City at sinabihan daw siya nito na ituro kung nasaan ang Poison Hall, kaya wala daw siyang ibang choice kundi samahan ito rito. Kaya ano na raw ba ang gagawin nila ngayon? Napaiyak naman ang Medicine King at sinabing hindi niya rin daw alam. Sa ngayon daw ay maghanda na lang daw silang mamatay. At by the way, hindi pa rin daw alam ni Zhang Zuan na nandito na ang tunay na special envoy. Ano na raw ba ang gagawin nila ngayon? Maya-maya pa ay inutusan ni Liao Zhan ang elder na palabasin si Zhang Zuan at sumunod naman ito. Maya-maya pa ay lumabas na si Zhang Zuan at sinabing nakapaghanda na raw ba sila, kung ganoon magsisimula na raw sila. Ngunit nagtanong lang si Liao Zhan na ipakita daw ni Zhang Zuan ang kanyang Golden Order token. Napatanong naman ang envoy kung ito raw ba ang taong nagpapanggap bilang envoy. Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na sino raw ba ito. Binigyan niya raw ba ito ng permiso na magsalita. Napahiwalay naman ang kaluluwa ng Medicine King nang marinig ito at napasabing katapusan na raw talaga nila. Nainis naman ang envoy sa sinabi ni Zhang Zuan at sinabing hayaan daw siya nitong ipakita ang kakayahan ng isang tunay na envoy. Agad-agad namang in-analyze ni Zhang Zuan ang kahinaan ng teknik na ginamit ng envoy. At siya ay nakabuo ng libro. Maya-maya pa ay hinawi lang ni Zhang Zuan ang poison attack ng envoy at sinabing ang lakas naman daw ng loob ng bastard na ito na atakihin siya. Ngunit lalo lang nainis ang envoy at sinabing ang lakas daw ng loob ng impostor na ito na pagsalitaan siya ng ganon, ito raw ay eye-opening, at ito ay umatake. Ngunit nang paparating na ang atake niya ay sinambit lang ni Zhang Zuan ang pangalan ng envoy na Gumo at nagtanong kung pagod na raw ba itong mabuhay. Nagulat naman ang envoy nang marinig ito at siya'y biglang napaatras. At nagtanong kung sino raw ba ito, bakit alam nito ang pangalan niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na si Gumo raw ay isang 3-star poison master na nagmula sa Zuan Yuan Kingdom branch.
5 taon lang daw ang kinailangan nito upang maabot ang peak ng 3-star level at ito raw ay hinirang na super genius na lumalabas lamang kada 100 taon. Ito raw ay naging Poison Master Apprentice sa edad na 14 at naging ganap na Poison Master sa edad na 17. At ito raw ngayon ay nasa ilalim ng gabay ng pinakamakapangyarihang Poison Master ng Zuan Yuan branch na si Poison Master Ling Hong. At ang pagpunta daw nito rito bilang envoy ay isa lamang test ng headquarters upang siya ay mahirang bilang susunod na Hall Master ng Zuan Yuan branch. Hindi naman nakaimak ang Medicine King sa kanyang mga narinig. Napatanong naman ang envoy kung sino raw ba talaga ang taong ito at napasabi sa kanyang isip na wala dong nakakaalam sa bagay na ito lalo na ang order sa kanya ng headquarters. Sinabi pa ni Zhang Zuan na wag na lang daw itong intindihin ni Gumo at patuloy na isiniwalat ni Zhang Zuan ang mga sekretong bagay na ang envoy lang ang nakakaalam lalong-lalo na ang tungkol sa sakit nito. Napaisip naman ang envoy na bakit daw ba ang daming alam ng taong ito. Hindi raw ba kaya ito ay isang unknown senior mula sa Zuan Yuan branch? At nagtanong siya kung sino raw ba si Zhang Zuan. Sino ako? Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing siya raw ay ang uncle ng teacher ng envoy. Nagulat naman ang envoy nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na hindi niya pa raw naririnig na mayroong uncle ang kanyang teacher. Ngunit kung nagsisinungaling daw ito bakit ang dami daw nitong alam tungkol sa kanya. Sinabi naman ni Butler Lu na uncle daw ba talaga ng teacher ng envoy itong si Zhang Zuan hindi raw ba't isa lang itong impostor. Sumagot naman ng oo ang Medicine King at sinabing ang point daw mukhang naguguluhan daw ang special envoy mukhang hindi daw nito alam na may uncle ang teacher niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na siya raw ay palaging loner at stranger kaya siguradong kahit ang teacher daw ng envoy ay hindi alam na nag-e-exist pa siya. Ngunit wag na lang daw nilang pag-usapan yon. At dahil nagkita daw sila rito ito raw ay nakatadhana. At gusto niya lang dong magtanong kung gusto raw ba ng envoy na meresolba ang problema ng katawan niya. Nagulat naman ang envoy nang marinig ito at nagsabing mareresolba daw ba talaga nito ang problema niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gumamit daw ito ng poison upang mapataas ang cultivation kaya naging ganito raw ang katawan niya. Ngunit baliwala daw ito kay Zhang Zuan kayang-kaya niya raw itong resolbahin. Napaluhod naman ang envoy nang marinig ito at sinabing tulungan daw siya ni Zhang Zuan. Basta't mapagaling lang daw siya ni Zhang Zuan gagawin niya raw ang lahat. Hindi naman makapaniwala ang dalawa rito. Bakit daw ba naging ganito ang sitwasyon? Paano raw nangyaring naging uncle ng teacher ng envoy ang pretender na ito? Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Gumo na maaari niya raw itong matulungan ngunit gusto niya rong ipaliwanag ng advance ang kanyang rule. At sinabi ni Zhang Zuan sa Medicine King na sabihin daw nito kay Gumo ang rules niya sa panggagamot. Sinabi naman ng Medicine King kay Gumo na ang paraan daw ni Zhang Zuan ay kailangan ang pasyente niya raw ay walang malay. Nagulat naman si Gumo nang marinig ito. Sinabi pa ng Medicine King na wag dong mag-alala si Gumo dahil napaka-epektibo daw ng paraan na ito. Natulungan nga raw siya ni Zhang Zuan na matanggal ang Covenant Goo sa kanyang katawan. Nagulat naman si Gumo nang marinig ito at tinanong ang Medicine King kung totoo raw ba ito. Sinabi naman ng Medicine King na oo muntik na raw siyang mamatay ngunit nailigtas daw siya ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nag-aalala daw ba si Gumo na mawalan siya ng malay at makontrol ng iba ang katawan niya. Wala dong gustong mamatay nang hindi niya alam ang dahilan. At biglang nag-quick move si Zhang Zuan at sinabi kay Gumo na kung gusto niya raw talagang patayin ito madali lang naman daw yon. Napasabi naman si Gumo sa kanyang isip na napakabilis daw nito. Kahit ang isang taong nasa Supreme Peak Powerhouse daw ay hindi ito kayang gawin. Hindi raw ba kaya lumagpas na ang taong ito sa Supreme Level? Buti na lang daw at hindi niya ito na-offend kanina dahil kung hindi mawa-wipe out daw ang lahat ng nandito sa poison sa isang tirahan lang.
Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang gumagana raw kahit hindi niya pa raw ito makontrol kahit papaano nakakagalaw pa rin daw siya ng mabilis. Ngayon isang persuasion na lang daw at maloloko niya na ito. Maya-maya pa ay yumoko si Gumo at humingi ng tawad. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dumaan lang daw siya sa Red Lotus City ngunit nakita niya raw ang Covenant sa katawan ng Medicine King kaya tinulungan niya raw ito. Narinig niya rin daw na nagkakagulo dito sa Poison Hall at hindi niya raw kayang matiis na magkaroon ng mga injury ang kanyang mga Poison Descendants kaya pumunta raw siya rito at umaasa na mareresolve niya ang problema. Napasabi naman si Liao Zhan sa kanyang isip na kaya raw pala nung dumating kanina si Zhang Zuan hinanap daw nito agad ang pinakamalakas sa kanila at gusto nitong i-test sila upang maiwas sila sa gulo. Sinabi naman ni Gumo sa kanyang isip na kaya raw pala nagpanggap na special envoy si Zhang Zuan dahil hindi raw nito matiis na maghirap ang mga Poison Master's descendants. Sinabi naman ng elder sa kanyang isip na ito raw pala ang tunay na pakay ng senior na ito. Ang akala niya raw ito ay isang manloloko at gusto lang mangulimbat ng mahalagang treasure dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil nandito na raw ang tunay na envoy wala na rong dahilan para manatili pa siya rito. Ngunit tutulungan niya raw muna si Gumo sa kanyang sakit bago siya umalis. Nagtanong naman si Gumo kung kailan daw ba sila magsisimula, may kailangan daw ba siyang i-prepare. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala na raw itong dapat na i-prepare, magsisimula na raw sila ngayon. At makikitang ang inupakan ni Gumo ang sarili niya at siya ay nawalan ng malay. Nainis naman dito si Zhang Zuan at sinabing sa ngayon daw ay nahihilo siya at namamanhid. Ang ibig niya rong sabihin pumasok muna sila sa loob. Maya-maya pa ay nagamot na ni Zhang Zuan ang sakit ni Gumo. Kaya lumuhad ito, tinawag na uncle si Zhang Zuan, at nagpasalamat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na malala na raw ang sakit ni Gumo at kailangan daw itong gamutin ng 3 beses na sunod-sunod kaya saka na lang daw ito magpasalamat kapag maayos na ang lahat. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na kailangan niya rong matutunan at tingnan ng mabuti ang mga knowledge na nakuha niya kanina upang ma-resolve niya ang lason na nasa kanyang katawan. Sinabi naman ni Gumo kay Zhang Zuan na hindi lang daw siya pumunta upang resolbahin ang problema dito sa Poison Hall. Ang totoo pinapunta rin daw siya rito ng Poison Hall upang kunin ang Red Flame Lotus Seeds na nasa branch na ito. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Pinaliwanag naman ni Gumo ang tungkol sa herb na ito at sinabing gusto niya raw itong makuha upang siya ay mag-breakthrough ngunit dahil sa tulong daw ni Zhang Zuan wala na raw itong silbi sa kanya ngayon. Ngunit kapag nakuha daw ni Zhang Zuan ang bagay na ito at maibigay niya sa kanyang mga mag-aaral ito raw ay magandang favor para sa kanya. Nagulat naman si Zhang Zuan na ang item na ito ay kayang magpa-breakthrough sa Supreme Realm ng 20%. At napasabi sa kanyang isip na ang item daw na ito ay isang priceless treasure. Makalipas ang ilang sandali ay napasabi si Zhang Zuan na panahon na raw upang i-digest niya ang mga knowledge na nag-gather niya kanina sa Poison Hall Library. Titingnan niya raw kung mare-resolve nito ang problema niya. Maya-maya pa ay nabuo ang isang libro. At binasa ito ni Zhang Zuan. Sa kabilang dako naman ay sinabi ni Gumo sa mga Poison Masters na narito raw siya para sa 2 bagay. Una, pipiliin niya raw kung sino ang susunod na Hall Master at pangalawa ay kukunin niya raw ang Lotus Seeds dahil ito ay hinog na. Maaari niya rong ibigay ang mga dahon nito sa kanila ngunit kukunin niya raw ang buto nito. Sang-ayon daw ba sila rito? Sumagot naman ang elder na wala rong problema at sinabi naman ni Liao Zhan na subalit kakailanganin daw ng 3 hanggang 5 araw bago tuluyang mag-mature ang Lotus Seed. Sinabi naman ni Gumo na wala rong problema ang uncle niya na raw ang bahala dun. At kung wala daw silang gagawin sa mga susunod na araw a-announce niya na raw ang susunod na Hall Master. Sumang-ayon naman ang dalawa rito.
Sa kabilang dako naman ay parang pinagsakloban ng langit at lupa si Zhang Zuan nang matuklasan niyang walang gamot sa lason na nasa kanyang katawan. At hindi na raw siya lalagpas ng 30 taon. Hindi pa raw siya handa, hindi niya raw alam kung magkakaroon pa siya ng good time. 10 taon na lang daw ang mayroon siya, kaunting oras na lang daw ang natitira sa kanya. Ngunit may napagtanto si Zhang Zuan. Napaisip siya sandali at napasabing mukhang may antidote daw para sa lason na nasa kanyang katawan. Tatanungin niya raw si Gumo tungkol dito. Maya-maya pa ay pinuntahan ni Zhang Zuan si Gumo. Nagulat naman ito at nagtanong kung ano raw ba ang dahilan ng biglaang pagbisita ng uncle niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala naman daw. Pumunta lang daw siya upang tingnan ang kalusugan nito at may gusto rin daw siyang itanong. Nagpasalamat naman si Gumo at sinabing okay lang naman daw ang kalusugan niya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kay Gumo kung may alam daw ba ito tungkol sa congenital fetal poison. Sinabi naman ni Gumo na narinig niya na raw ang bagay na ito mula sa kanyang senior. Ang lason daw na ito ay napakataas at nagsisimula raw ito mula pa sa sinapupunan ng ina. At lumalaki daw ito kasama ng bata. Kaya wala dong paraan para ito ay marisolba. Walang gamot, tanong naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Gumo ng oo ngunit. Ngunit ano, sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Gumo na may narinig daw siyang sabi-sabi ngunit hindi niya raw alam kung totoo daw ba ito o hindi. Sinasabi daw na ang pinakamakapangyarihang celestial master sa kasaysayan na si Master Kung ay nagkaroon din daw ng congenital fetal poison ngunit nabuhay daw ito ng 10,000 taon bago namatay. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na si Master Kung daw ang unang taong naging famous teacher at ito raw ang founder ng Famous Teacher Hall. Sa hindi inaasahan pareho daw sila ng sakit at dahil sa mukhang na-resolve daw ito ni Master Kung ibig sabihin mayroon daw itong solusyon. Sinabi naman ni Gumo na ito raw ay isa lamang alamat ngunit kung gusto raw talagang malaman ni Zhang Zuan ang totoo maaari raw itong pumunta sa Famous Teacher Hall. Ang tulad daw nilang mga Poison Master mga sabi-sabi lang daw ang alam at bakit daw ba ito natanong ng uncle niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon daw kasi siyang nabasa tungkol dito doon sa library ngunit hindi raw kompleto ang librong yon. At iniba ni Zhang Zuan ang usapan at nagtanong kung kamusta na raw ba ang sitwasyon sa Poison Hall. Sinabi naman ni Gumo na matapos daw ang ilang rounds ng assessment hinirang niya na raw si Liao Zhan bilang bagong Hall Master. At sinabing malapit na raw mahinog ang Red Flame Lotus Seed, maaari na raw nila itong kunin bukas. Natuwa naman si Zhang Zuan nang marinig ito. At lumipas na nga ang isang araw at ngayon ay makikitang iniikot ni Liao Zhan ang vault. At nabuksan ang bilog na pinto. At pinapasok niya si Gumo at Zhang Zuan, nasa baba daw ang crater. At pumasok na nga sila. Sinabi naman ni Gumo na ang Red Lotus Mountain daw ay isang malaking bulkan. At itinayo daw nila ang Poison Hall sa ibabaw ng crater na nito. Nang mahirang daw ang unang Poison Master nag-imbita daw ito ng Formation Master upang isil ang lugar na ito. Ang geothermal fire daw dito ay napakapuro at ito raw ay ginagamit upang mapalaki ang Red Flame Lotus. At itinuro ni Liao Zhan sa dalawa ang Red Flame Lotus. Namangha naman si Zhang Zuan sa ganda nito. At nagtanong kung papaano raw ba nila ito pipatasin. Sumagot naman si Liao Zhan na hindi niya rin daw alam. Nakita raw ng master niya na malapit na itong mahinog kaya sinubukan niya raw itong kunin ngunit siya ay naging abo. Sinabi naman ni Gumo na ang Red Flame Lotus daw ay nahihinog isang beses sa 100 taon at kapag nangyayari daw yon palagi dong mayroong nagtatagumpay na makuha ito. Kaya bakit naman daw namatay ang dating Hall Master sa pagkuha nito? Sinabi naman ni Liao Zhan na mayroon naman dong method ngunit hindi na raw ito available ngayon. At para mas maintindihan daw nila tingnan daw nila ito. At makikitang pumulot ng bato si Liao Zhan at inihagis ito sa Red Flame Lotus. At makikitang ang tatamaan na ito ngunit bigla itong hinarang ng isang beast.
Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ito. Napasabi naman si Gumo na ito raw ba ang love beast na ibinalita nila sa headquarters. Sumagot naman si Liao Zhan na oo. Ang beast daw na ito ay mayroong espesyal na kaliskis na kayang mag-withstand sa mataas na temperatura. At dahil sa pagtira daw nito sa magma, ang lakas daw nito ay kahalintulad na sa mga taong nasa peak ng Supreme Realm. Bigla na lang daw sumulpot ang beast na ito rito at binabantayan daw nito ang Red Flame Lotus sa loob ng 1 taon. Okay lang daw sana kung dagat ito. Ngunit ito raw ay nasa lava at nag-iisa lang daw ito sa buong mundo tapos nasa Supreme Peak pa ito kaya wala daw silang magawa. Napasabi naman si Gumo sa kanyang isip na although siya raw ay nasa Supreme Realm kapag nilabanan niya raw ang dambuhalang beast na ito dito sa lava siguradong mahuhulog daw siya 9 beses sa 10 pagkakataon. Nagtanong naman si Gumo kung maaari daw ba nila itong gamitan ng lason. Sinabi naman ni Liao Zhan na hindi raw uobra ang lason dito. Magiging abo lang daw ito bago pa man umabot sa beast. Maliban na lang daw kung makahanap sila ng isang beast tamer, iyon lang daw ang paraan. Ngunit ang Poison Hall daw ay isang top secret at sila raw ay hindi connected sa ibang propesyon. Kaya mas lalo lang dong gugulo ang sitwasyon kapag kumuha sila ng mga beast tamer. Beast tamer, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing maaari niya raw itong subukan. Sinabi naman ni Gumo na hindi raw ba kaya gustong sumabak sa aksyon ang master uncle niya upang masuppress ang beast na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maliit lang daw ang beast na ito hindi na raw kailangang siya mismo ang mag-suppress nito. At napasabi sa kanyang isip na siya ang gagawa, nagpapatawa daw ba sila? Ito raw ay isang Supreme Peak Savage Beast kahit sa dalampasigan pa raw sila magpang-abot nito tatakbo daw siya hanggat kaya niya. Nagtaka naman si Gumo sa sinabi ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw ganoon kadali na maabot ng isang Savage Beast ang pinnacle ng supremacy kaya kapag napatay niya raw ito makakasama daw ito sa Harmony of Heaven. At dahil disciple niya raw si Gumo bibigyan niya raw ito ng blessing na bumaba doon at tame ang Savage Beast. Kapag naging pet niya na raw ang beast na ito madali niya na lang daw na makukuha ang Red Flame Lotus. Nagulantang naman si Gumo nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang malaking mama daw na ito ay mahirap na talunin kahit nasa lupa. Tapos lalabanan niya pa raw ito sa lava. Mukhang gusto raw siyang patayin ni Zhang Zuan. Sinabi pa ni Gumo na wala daw siyang alam tungkol sa pag-tame ng beast ano raw ba kaya kung ang bagong Hall Master na lang na si Liao Zhan ang utusan nito. Na siya namang ikinagulantang ni Liao Zhan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na napakababa daw ng cultivation ni Liao Zhan magiging abo lang daw ito bago pa man ito makalapit sa magma. Maaari niya naman dong bigyan ng pointer si Gumo kung gusto nito. Ano wala daw bang tiwala si Gumo sa uncle niya? Napatanong naman si Gumo sa kanyang isip kung may alam daw ba sa beast taming ang uncle master niya. Ang uncle niya raw na ito ay maliit lang ngunit ito raw ay high level na poison master at ito rin daw ay isang healer. Kaya kung ganoon baka ito raw ay tanyag sa beast hall. Ngunit bakit wala daw siyang naririnig tungkol sa uncle master niya na ito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay isang Supreme Peak Savage Beast. Napakaraming tao daw naggusto maging pet ang ganitong beast at ngayon ay pagkakataon na raw ito ni Gumo hindi niya raw ba ito gusto? Napatanong naman si Gumo kung matay-tame niya raw ba talaga ang beast na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na madali lang daw ito basta sumunod lang daw si Gumo sa kanya. Ngunit nasa kay Gumo naman daw ang choice at kung ayaw daw nito maaari niya naman daw itong kalimutan na lang. Ito raw ay isa lamang Supreme Peak Savage Beast kaya kung ayaw daw itong kunin ni Gumo maaari niya naman daw itong patayin na lang. Napaisip naman saglit si Gumo at sinabing sige. At tinanong niya si Zhang Zuan kung ano raw ba ang gagawin niya. May kailangan pa raw ba siyang prepare? Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi na raw kailangan dahil huli na ito para rito.
Nakapwesto na raw sa harap ng Flame Lotus ang Beast at gusto niya na itong angkinan. Kaya kapag umalis pa raw si Gumo upang mag-prepare siguradong kakainin daw ng Beast ang Flame Lotus. Mas madali daw kung tumalon na lang si Gumo doon at bugbugin ang Beast. Tuturuan niya na lang daw si Gumo kung paano ito tame mamaya. Hindi naman makapaniwala si Gumo sa narinig niya at napatanong kung hindi daw ba magagalit dito ang Beast. At napasabi si Gumo sa kanyang isip na hindi raw ba dapat kinukuha ang loob at tiwala ng Beast para matame ito. Kapag bumaba daw siya doon siguradong hindi na raw siya makakaakyat pa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag dong mag-alala si Gumo dahil nandito daw siya. Mahihirapan daw ang Beast na mapatay si Gumo. Kaya hinubad ni Gumo ang jacket niya at napasabi sa kanyang isip na dahil hindi raw siya makakagamit ng poison dito melee combat na lang daw ang gagamitin niya. At makikitang humugot siya ng 2 espada mula sa kanyang storage. At sinabi kay Zhang Zuan na handa na raw siya. Maya-maya pa ay iwi na siwas niya ang kanyang mga espada at makikitang tumama ito sa siling ng kuweba. Makikita rin ang pagkahulog ng mga debris ng mga bato, at makikitang bumuwelo si Gumo. At tumalon sa mga nahuhulog na mga bato at sinugod ang Beast. Ngunit sinanggalang ng Beast ang atake niya gamit ang buntot nito. Napasabi naman si Gumo na napakakapal daw ng balat ng Beast na ito. Ni hindi raw ito kayang mahiwa ng kanyang spirit level weapon. Maya-maya pa ay makikitang tumalon pa at ras si Gumo at lumandeng sa dingding ng kuweba. Makikita namang tila aatake na ang Beast at ito ay nagbuga ng fireball. Napasabi naman si Gumo na ano raw ba ang trick na ito. At makikitang nailagan niya ito. Ngunit umatake naman ng sunod-sunod ang Beast kaya napasabi si Gumo na ano raw ba ang nangyayari. At nagtanong siya kay Zhang Zuan gamit ang sound transmission kung ano na raw ba ang gagawin niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na teka lang, wala pa raw siyang naiisip. Patuloy na lang daw munang labanan ni Gumo ang Beast. Hindi naman makapaniwala si Gumo nang marinig ito at napasabing wala pang naiisip, ngayon pa lang daw ba talaga mag-iisip ng solusyon si Zhang Zuan. At sinabi ni Gumo sa kanyang isip na hindi raw option ang pagtakbo rito. Kaya lalabanan niya na lang daw muna ang Beast na ito hanggang sa makaisip ang kanyang uncle ng solusyon. Ngunit pagtingin niya sa baba ay wala na ang Beast. Kaya siniyasat niya ng maigi ang mga lava. Maya-maya pa ay lumitaw ang Beast sa kinaroroonan niya. Napasabi naman si Gumo na hindi raw ito maganda. At makikitang ang pinipigilan ni Gumo ang Beast at winasiwas niya na naman ang kanyang espada ngunit hindi talaga ito tumatalab. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Gumo na makinig daw ito sa kanya. Huwag daw itong lumaban, ibalik niya na raw ang espada niya sa storage. Nagtaka naman si Gumo rito at napasabing lalamunan daw siya ng buhay nito kapag hindi siya lumaban. Ngunit sinigaw ni Zhang Zuan na bilasan na raw nito, gawin na raw nito agad ang sinasabi niya. Napasabi naman si Gumo sa kanyang isip na kung gusto raw talaga siyang patayin ng uncle niya pinatay na raw sana siya nito nung nawalan siya ng malay. Sa tingin niya raw hindi na raw gagamitin pa ni Zhang Zuan ang Beast na ito upang patayin siya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na Ozli at bandera daw ni Gumo ang ulo niya sa Beast. Hindi naman makapaniwala si Gumo rito at napasabi sa kanyang isip na saan niya raw ba na-offend ang uncle niya. Anong klaseng Beast tamang daw ba ito? Papatayin daw ba siya nito? Maya-maya pa ay makikitang bumuka na ang bunganga ng Beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag dong magdalawang isip si Gumo. Napasabi naman si Gumo na ano raw ba ang gagawin niya. At makikitang isinubo niya ang ulo niya sa Beast. Ngunit biglang umatras ang Beast. Nagulat naman si Gumo dito at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyayari, bakit daw ba umatras ang Beast? At bakit tila naguguluhan daw ang mukha nito? Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Gumo na wag na raw itong matulala, hawakan na raw nito ang buntot ng Beast. At sinunod naman ito ni Gumo.
Maya-maya pa ay nahawakan niya na ang buntot ng beast at tinanong niya si Zhang Zuan kung ano raw ba ang susunod na gagawin niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hawakan niya lang daw ito ng mahigpit kahit magpumiglas pa ito. Sumunod naman si Gumo dito. Maya-maya pa ay makikitang nanghihina na ang beast. At makikitang nawalan ito ng malay na siya namang ikinagulat ni Gumo. Kanina daw napakabangis nito ngunit nung ini-azli niya raw ang ulo niya umatras daw ito at ngayong hinawakan niya raw ng mahigpit ang buntot nito ganito raw ang nangyari. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na dalhin daw ito ni Gumo sa taas. At sumunod naman ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Gumo na ipasubmit daw nito ang beast. Sabihin daw nito sa beast na kapag nag-submit daw ito sa kanya tutulungan niya raw ito na mag-breakthrough ngunit kung hindi naman daw papatayin niya raw ito. Sumang-ayon naman si Gumo rito. At ganoon na nga ang ginawa niya. Hindi naman makapaniwala si Liao Zhan sa mga nangyayari. Nakakita na raw siya ng beast tamang noon ngunit hindi raw iyon ganito kabilis. Ngunit napakadali lang dong pinaamo ng dalawang ito ang Supreme Beast na ito. Kung ganito lang daw talaga kadali ang Beast Tamer maaari raw ba kaya siyang maging isang certified na Beast Tamer. Maya-maya pa ay tinawag na Master Uncle ni Gumo si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gusto raw bang malaman ni Gumo kung bakit ganito lang nila kadali na na-tame ang beast na ito. Kaya sinabi ni Zhang Zuan na ang lava beast daw na ito ay nakatira dito sa lava kaya wala raw itong mga peers at mga partners. At hindi pa raw ito nakakasalimuhan ng ibang mga nilalang kaya suspicious daw ito at natatakot sa mga bagong bagay na nakikita niya. Kaya kapag nilabanan daw ito ni Gumo syempre lalaban din daw ito. Kaya sinabi daw ni Zhang Zuan na ibalik ni Gumo ang kanyang espada sa storage at iazli ang kanyang ulo papunta sa bunganga nito na tanda ng pagpapakamatay kaya naguluhan at natakot daw dito ang beast. Ganoon pala, sambit naman ni Gumo at sinabing bakit daw ba pinahawakan ni Zhang Zuan ang buntot nito. Ito raw ba ay upang ma-paralyzed at hindi na makalaban ang beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang beast daw na ito ay hindi humihinga sa kanyang ulo kundi sa kanyang buntot. Nagtaka naman si Gumo nang marinig ito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kaya pinahawakan niya raw ang buntot nito upang magamit daw ni Gumo ang kanyang katawan para ma-block ang breathing passage ng beast. Dahil kapag hindi ka raw makahinga, sa tulong daw ng True Chi ay kaya daw ng mga martial artists na pigilin ang paghinga nila sa loob ng mahabang oras ngunit iba daw ang mga beast. Lalo na raw at napakainit dito dahil sa mga magma. Kaya hindi raw magtatagal ang katawan nito at ito ay mauubusan ng energy. Hindi raw ito nakita ni Zhang Zuan kanina. Nakita niya lang daw ito nang nilabanan na ito ni Gumo. Napasabi naman si Liao Zhan sa kanyang isip na ganoon daw pala. Sinabi naman ni Gumo na kahit napaka-weird daw ng setup nagmi-make sense naman daw ito. At nakakatawa raw na na-misunderstood niya si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na na-tame na raw nila ang beast kaya pitasin na raw nila ang Red Flame Lotus. Sumang-ayon naman dito si Gumo. At makikitang tumalon na si Gumo papunta sa Red Flame Lotus at pinitas ito. Ilang sandali pa ay binigay ni Gumo kay Zhang Zuan ang mga buto ng Red Flame Lotus. Binigay naman ni Zhang Zuan kay Gumo ang dalawa at sinabing tig-isa daw sila rito ng Lava Beast. Nagpasalamat naman si Gumo dito. Maya-maya pa ay binigay ni Zhang Zuan kay Liao Zhan ang isa at sinabing ito raw ay para sa kanilang branch. Ang sino man daw sa kanila na makaabot sa Supreme Peak ay siyang makakakuha nito. Nagpasalamat naman si Liao Zhan kay Zhang Zuan at kay Gumo. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ngayong nasa kanya na raw ang mga buto ng Red Flame Lotus at ang kaalaman tungkol sa mga poison nakuha niya na raw ang purpose niya rito. At sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa na tapos na raw ang business niya rito aalis na raw siya. Nagtanong naman si Gumo kung saan niya raw ba mahahanap ang Uncle Master niya kung gusto niya itong makita sa hinaharap. Sinabi naman ni Zhang Zuan na at home daw siya sa lahat ng sulok ng mundo.
At kung nakatadhana daw talaga na magkita sila magkikita daw silang muli. Maya-maya pa ay binigay ni Gumo kay Zhang Zuan ang kanyang Golden Order at sinabing ito raw ay token ng kanyang identity. Hindi man daw ito magkakaroon ng malaking silbi kay Zhang Zuan magagamit niya naman daw ito kapag siya ay nagkaroon ng mag-aaral na nagkaproblema. Maaari niya raw itong magamit upang makapasok siya sa Poison Hall ng Zuan Yuan Kingdom upang mahanap si Gumo. Nagpasalamat naman dito si Zhang Zuan at sinabing may aasikasohin pa raw siyang mga bagay kaya aalis na raw siya. At nagpaalam na nga si Zhang Zuan. At makikitang lumipad na si Zhang Zuan papunta sa Chan Zuan Kingdom Famous Teachers Hall. Paglipas ng ilang araw ay makikita si Master Liu at si Luzon na papasok na sa Chan Zuan City. At makikita rin ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhao Yan na napakalaki daw ng Chan Zuan Kingdom at napatanong naman si Wang Ying kung nandito na raw ba ang guro nila na si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhao Yan na narinig niya raw kay Teacher Shen Biro na mula raw sa Beast Hall ay dumiretso daw si Zhang Zuan papunta sa Red Lotus Mountains kaya siguradong wala pa raw ito rito. Sinabi naman ni Master Liu na pumasok na raw sila sa city. At bukas daw ay sasabihin niya raw sa Famous Teachers Hall na darating si Brother Zhang Zuan. Ngunit bago daw dumating si Zhang Zuan kailangang mag-breakthrough daw muna sila sa Dingle Realm dahil kung hindi wala daw siyang mukhang ihaharap kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Luzon na pupunta daw muna siya sa Calligraphy and Painting Masters Association upang mag-evaluate ng apprentice. At pinahintulutan naman ito ni Master Liu. At makikitang dumating na sa kabilang dako naman ay napaisip si Luzon na upang maging isang famous teacher kailangan niya rong magkaroon ng secondary profession. Ngunit sa ngayon daw ay gusto niya munang tapusin ang apprenticeship niya sa painting at calligraphy saka siya kukuha ng license. Ang Painting and Calligraphy Guild daw ay isang napakagandang organization. Nagtanong naman ang lalaki kung anong painting raw ba ang kailangan ni Luzon. Sinabi naman ni Luzon na hindi raw siya pumunta rito para bumili. Gusto niya rong kumuha ng assessment para sa painting and calligraphy saan daw ba ito banda. Sinabi naman ng lalaki na isang beses sa isang buwan lang daw nangyayari ang assessment. Hindi niya raw alam kung anong araw ngayon pero may grupo daw ng mga tao na nandito. At pinatuloy niya na si Luzon. Sinabi naman ng isang lalaki na ang eksena daw kanina ng pagpinta ay napakaganda. Sinabi naman ng isa na hindi niya raw inaasahan na marunong puminta ang isang beast pet. Ni minsan nga raw ay hindi ito pumasok sa isip niya. Nagtanong naman si Luzon kung ano raw ba ang pinag-uusapan ng mga taong iyon. Sinabi naman ng lalaki na ito raw ay tungkol sa nangyaring laban kanina. Nagtaka naman si Luzon nang marinig ito. Sinabi pa ng lalaki na kani-kanina lang daw ay mayroong isang Grandmaster Painter na isinawsaw ang kanyang beast pet sa ink at pinagalaw-galaw ito sa ibabaw ng rice paper. Tapos pinulot daw ito ng Grandmaster, yinugyug, at ito raw ay nakagawa ng isang 3D realm na art. Napasabi naman si Luzon sa kanyang isip na matagal na raw siyang nag-aaral ng painting kasama ang kanyang ama at alam niya raw kung gaano kahirap gawin ang isang 3D realm art. Maging ang ama niya nga raw ay hindi siguradong magawa ito ng madalas. Ngunit ang taong ito raw ay nagawa ito sa pamamagitan lang ng pagpapalakad sa kanyang beast pet at pagyugyug sa painting hindi raw ba ito nagyayabang hindi raw ba. Sinabi pa ng lalaki na hindi lang daw yun ang nangyari. Gumamit pa raw ang Grandmaster ng apoy at tinaas sa 4th realm ang level ng painting. Tapos inisprehan niya raw ito ng laway at ang painting ay tumaas sa 5th realm. Hindi ba't nakakamangha, sambit ng lalaki. Napasabi naman si Luzon sa kanyang isip na kung iyon daw ay totoo wala daw talagang kahalintulad ang Chanwo Kingdom. At kapag siya raw ay naging apprentice ng Grandmaster na yon siguradong mag-i-improve daw siya ng husto at magiging isang ganap na painter at calligrapher. Kaya nagtanong si Luzon kung ano raw ba ang pangalan ng master na ito, nasaan na raw ba ito ngayon,
tumatanggap pa raw ba ito ng apprentice? Napaisip naman saglit ang lalaki at sinabing ang pangalan daw ng Grandmaster na yon ay Zhang Zuan. Nagulat naman si Lu Zhan dito at napasabing ito raw pala ang Uncle Zhang Zuan niya. Bakit daw ba kahit saan siya pumunta minumulto siya nito? Ngunit nevermind na lang daw, sanay na naman daw siyang matalo sa kanya. Mag-take na lang daw muna siya ng apprenticeship at pagkatapos ay sasabihin niya raw sa mga famous teachers at mga mag-aaral ang nangyari dito, siguradong mababaliw daw sa tuwa ang mga yon. Sa kabilang dako naman ay makikitang nag-inat si Zhang Zuan at napasabing sa wakas na kolekta niya na raw ang lahat ng mga libro sa Painting and Calligraphy Gallery. Dahil kahit pa raw naabot niya na ang 5th realm ng painting at calligraphy kulang pa rin daw ang kaalaman at pangunawa niya ukol dito. Ngunit sa mga nakolekta niya raw ngayon nag-expand na naman ang knowledge niya ng ilang beses at ang status niya raw ngayon ay nasa 3-star painter na. Ngunit milyon-milyon na raw na mga libro ang nakolekta niya mula sa Beast Hall, Poison Hall at dito kailang niya raw kaya matatapos na basahin ang lahat ng ito. Kung mayroon lang daw sanang golden book at ma-transfer ang lahat ng knowledge na ito sa utak niya ng instant. Maya-maya pa ay makikita ang mga lalaki na pinag-uusapan si Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyayari, may sumusunod daw ba sa kanya? Ang 5 tao daw na ito ay nasa middle hanggang late stages na ng Tongshan realm at mayroon pangarong nasa peak na. Matagal na raw siyang nagpa-practice ngunit hindi niya pa raw nasusubukan ang lakas niya, mukhang maganda daw itong opportunity upang masubukan niya ang mga natutunan niya. Kaya lalabas daw siya sa city at pupunta sa isang secluded na lugar upang makipaglaro sa mga ito. Sinabi naman ng isa sa kanyang boss na mukhang lalabas daw sa city ang lalaking ito. Sinabi naman ng boss na wala daw siyang pakialam. Isa lamang dong maliit na under 20 ang taong ito, ano raw ba ang kinakatakot nila? Kahit nagsimula pa raw itong mag-cultivate sa sinapupunan ng kanyang ina siguradong hanggang sa Tongshan realm lang daw ang maaabot nito. Wala raw itong laban sa kanila. Ganun pa man advance pa rin daw ang taong ito. Ito raw ay isang 3-star calligrapher kaya hindi raw nila ito maaaring patayin. Dahil kapag nangyari daw yon siguradong hahanapin daw sila ng headquarters at yun daw ay malaking gulo. Kaya kukunin lang daw nila sa taong ito ang 5th realm painting. At sigurado daw siya na alam na nila kung ano ang gagawin. Sinabi naman ng lalaki sa boss na wag daw itong mag-alala. At nakalabas na nga si Zhang Zuan sa city. Napasabi naman ang isa na nakita daw sila ng lalaking ito at sinadya silang dalhin nito rito. Sinabi naman ng boss na ano raw ba ang kinakatakot nila. Maya-maya pa ay kinompronta na ni Zhang Zuan ang mga sumusunod sa kanya. Sinabi naman ng boss na nakapagsasalita daw pala si Painter Zhang Zuan kaya pag-usapan daw nila ito. Gusto lang daw nilang manghiram ng ilang painting na nasa 5th realm. Hiram? Hindi ba't ito ay isa lamang robbery? Sambit naman ni Zhang Zuan at nagtanong kung gusto raw ba talaga nila ng 5th realm painting. Sinabi naman ng isa na anong nonsense daw ba ang pinagsasasabi ni Zhang Zuan at sinabihan ang kanyang kasamahan na sumugod na raw sila. Sinabi naman ng boss na kontrolin daw nila ang kapangyarihan nila, wag daw nila itong patayin. Sinabi naman ng isa na wag dong mag-alala, ang boss siya na raw ang bahala at ito ay sumugod kay Zhang Zuan. Ngunit madali lang itong inupakan ni Zhang Zuan na siya namang ikinagulat ng iba. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang ang pagbugbog daw ng mga taong nasa Tongshan realm ay para lamang pagpatay ng langaw sa tulad niyang nasa half-step Grandmaster realm. Mukhang kailangan niya rong mag-ingat sa pag-atake sa mga taong mababa sa level niya sa hinaharap. Ayaw niya rong makapatay. Sinabi naman ng isa sa boss na ano raw ba ang gagawin nila, mukhang ang tao daw na ito ay nasa half-step Grandmaster realm na. Sinabi naman ng boss na wag daw silang matakot, marami daw sila, nag-iisa lang si Zhang Zuan. Wala daw itong 3 ulo at 6 na braso kaya hindi raw sila matatalo rito. At sumugod na nga silang lahat.
Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang magandang practice daw ito. Ngunit biglang may bumulahaw. Napatanong naman ang boss kung ano raw ba ito. Nagulat naman si Zhang Zuan dahil nandito rin daw pala ang nilalang na ito. At makikitang ang lumanding na ang Howling Beast at inatake ang mga lalaki. Natakot naman ang boss nang makitang ang beast na ito ay nasa half-step Supreme Realm. At makikitang ang pinag-aatake ng Howling Beast ang mga kasamahan niya. Napasabi naman sa kanyang isip ang boss na bakit mayroon dong ganitong level ng beast dito. Ito raw ang pinakamataas na fighting force sa buong Chanwo Kingdom. Maya-maya pa ay makikitang inis na inis si Zhang Zuan sa Howling Beast. Bakit bigla na lang daw itong pumunta rito? Tapos ni-knockout pa raw nito ang dalawa at pinilayan ang isa. Paano niya pa raw mate-test ang cultivation niya ngayon? Hindi naman makapaniwala ang boss sa mga nangyayari. At humingi ito ng tawad kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa Howling Beast na tingnan daw nito ang taong yun, humihingi daw ito ng tawad kahit wala pa itong ginagawa. Napasabi naman ang boss sa kanyang isip na ang half-step Supreme Savage Beast daw pala na ito ay beast pet ng isang Grandmaster. Sinabi pa ni Zhang Zuan na nawala na raw ang opportunity niya makipaglaban at tinanong ang boss kung ano raw ba ang sinabing gagawin nito. Napatanong naman ang boss kung siya raw ba ang tinatanong ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sila na lang daw ang tao rito kaya sino pa raw ba? Maya-maya pa ay pinagbayad ni Zhang Zuan ang boss at mga damit lang nila ang iniwan niya dahil wala daw itong halaga. Napaiyak naman ang boss dahil sobra-sobra daw ang kinuha ni Zhang Zuan sa kanila. Maya-maya pa ay isinilid na ni Zhang Zuan sa kanyang storage ring ang lahat ng nakulimbat niya at pinaalis niya na ang mga lalaki. Napasabi naman si Zhang Zuan na kahit hindi niya raw na-test ang cultivation niya may napala naman daw siya. Kaya lang may naaamoy daw siyang labanan at tinanong ang Howling Beast kung naaamoy niya rin daw ba ito. At hinanap na nga nila kung nasaan ang nangyayaring labanan. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang lalaki na iniiwasan ang atake ng isang Bear Savage Beast. Maya-maya pa ay sinangga niya ito, hinawakan ang braso, inangat, at inihagis. Napasabi naman si Zhang Zuan na ito raw ay isang Grandmaster Real Powerhouse at isang Grandmaster Realm Beast. Makikita namang tumayo ang Savage Beast. At makikitang umalis na ito. Maya-maya pa ay nakita ng Grandmaster si Zhang Zuan at sinabing hindi niya raw alam kung sinong senior ang narito kaya patawad kung hindi niya ito na welcome. Nagulat naman si Zhang Zuan na tinawag siyang senior ng lalaki. Ganun pa man ayaw niya raw maghanap ng taong grateful sa kanya. Kaya makikipaglaro daw muna siya baka may mapala siya. Ganun pa man ang itsura niya raw ngayon ay napakabata kaya siguradong magdududa daw ito pag nakita nito ang appearance niya kaya magpapalitan niyo daw muna siya bilang si Master Yang. At bumaba na nga si Zhang Zuan, namangha naman ang lalaki sa galaw ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na napadaan lang daw siya ngunit nakita niya raw ang lalaking ito na nakikipaglaban sa beast na yon kaya nanood daw muna siya. At tinanong ni Zhang Zuan ang lalaki kung gusto daw ba nitong paamuhin ang beast na yon. Nagbigay galang naman ang lalaki at napasabi sa kanyang isip na ang tao daw na ito ay kasing kalmado ng tubig. Ni hindi niya raw kayang ma-detect ang cultivation nito. Mayroon daw itong beast pet na nasa half-step Grandmaster Realm at ang tao daw na ito ay talagang makapangyarihan mukhang lagpas na raw sa Supreme Realm ang level nito. Kaya nagsalita ang lalaki na tama daw ang senior gusto niya raw na isabdo ang beast na iyon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mahirap daw na isabdo ang beast na ito. Imposible daw ito na magawa sa ilang laban lang. Sinabi naman ng lalaki na alam niya raw yon sadyang naging greedy lang daw talaga siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa lalaki na maaari niya raw itong maturuan kung papaano i-tame ang beast na iyon. Nagulat naman ang lalaki nang marinig ito at nagsabing gagawin niya raw ang lahat para kay Zhang Zuan. Ano raw ba ang maitutulong niya rito?
Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw kailangan ng tulong at ang lakas daw ng Grandmaster na ito ay balewala sa kanya. Ngunit maaari niya raw itong maturuan ng ilang paraan, ngunit bago nun dapat kilalanin daw muna siyang teacher nito. Nagulat naman ang lalaki rito at napasabi sa kanyang isip na mataas daw ang status ng taong ito at mas malakas daw ito kumpara sa kanya, ngunit hindi naman daw siya nalalayo dito. Ngunit bakit daw ba bigla na lang siyang gustong gawing disciple nito? Ano raw ba ang nangyayari? Sinabi naman ni Zhang Zuan na nagtataka raw ba ang lalaki kung bakit gusto niya itong maging apprentice. Ang talent daw nito ay hindi ganoon kagaling at ang lakas naman daw nito ay balewala, kaya bakit daw ba kaya gusto niya itong maging disciple? Napakamot lang ang lalaki sa kanyang mga narinig. Sinabi pa ni Zhang Zuan na nang nakipaglaban daw ito kanina sa Beast ginamit daw nito ang combination ng Kanglang Body Technique at Hongyan Fist. Okay naman daw ang pag-execute niya, ganun pa man hindi niya raw nagamit ang full potential ng mga technique na yon. Kung hindi daw siya nagkakamali, natutunan niya lang daw ang mga teknik na ito mula sa isang remnant. Nagulat naman ang lalaki dito at napatanong kung paano raw ba ito nalaman ni Zhang Zuan. Pinaliwanag naman ni Zhang Zuan ang mga mali ng lalaki sa paggamit ng teknik na yon at ang mali niyang mga inaral na teknik. Kahit ang lalaki daw na ito ay isa ng famous teacher at alam na nito ang conflict sa mga teknik na natutunan nito, inaral niya pa rin daw ito na siyang naging dahilan upang mapinsala ang kanyang katawan. Ito raw ay isang fool. At isa pa, mayroon din daw itong chronic health problems. Nagtanong naman ang lalaki kung paano raw nalaman ng senior na siya ay isang famous teacher. Oo nga, at nakipaglaban siya kanina at ginamit niya ang Hongyan Fist at kaya siguro hindi na raw nakapagtataka na na-analyze ito ng senior, ngunit wala daw siyang badge at hindi daw niya suot ang kanyang famous teacher robe, kaya paano raw ito nalaman ng senior? Sinabi naman ni Zhang Zuan na inobserbahan niya lang daw ang mga galaw ng lalaki nang nakikipaglaban ito sa Beast kanina at base raw sa nakita niyang state of mind nito wala na raw itong ibang profession kundi isang famous teacher na mayroong wise mind. Sinabi naman ng lalaki na hindi raw ba kaya isa ring famous teacher ang senior. Sinabi naman ni Zhang Zuan na madalas daw siyang maglakbay kaya matagal niya na rong hindi naririnig na may tumawag sa kanyang famous teacher. Napasabi naman ang lalaki na isa raw pala talagang famous teacher ang senior na ito. At napasabi sa kanyang isip na ang senior daw na ito ay at least nasa Supreme Realm at ang eyesight daw nito ay napakalayo kumpara sa kanya. Hindi raw ba kaya ito ay isang 3-star famous teacher o higit pa? Sinabi naman ng lalaki na isa rong karangalan kung tanggapin siya ng senior bilang mag-aaral nito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung mayroon pa rin daw ba itong pagdududa. Sumagot naman ang lalaki na wala na raw. At makikitang ginabayan na ni Zhang Zuan ang lalaki. Maya-maya pa ay nagtagumpay na ang lalaki kaya nagpakilala ito bilang Jiang Shu at sinabing siya raw ay ganap ng mag-aaral ni Master Yang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na napadaan lang daw siya rito sa Chanwu at saglit lang daw siya na mananatili rito at oo siya at si Jiang Shu ay mayroong student-teacher relationship, ngunit pag-alis niya raw ay magkaiba na raw sila ng mga landas. Ganun pa man, kung nakatadhana daw talaga silang magkitang muli magkikita daw silang muli. Nagtanong naman si Jiang Shu kung saan daw ba nakatira ang senior nang mabisita niya raw ito paminsan-minsan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala daw siyang permanenteng lugar na tinitirhan, ngunit kung magkaroon daw siya magpapadala daw siya ng tao upang paalam kay Jiang Shu. At sinabi ni Zhang Zuan na maaari na rong maunang umalis si Jiang Shu at sumang-ayon naman ito, at umalis na nga ito. Napaisip naman si Zhang Zuan na napaka-troublesome dong magpanggap bilang expert sa harap ng isang famous teacher. Maya-maya pa ay nagulantang si Zhang Zuan dahil hindi raw pala siya nakapagtanong kung nasaan ang Chanwu Academy, kaya bumalik na lang siya sa city upang magtanong.